Pray muna. Opening prayer ba muna tayo mag-worship? Ikaw, go. Sige, let's pray. Lord Father, Lord, we thank you for tonight. Thank you, Lord, na dahil naayos yung gadget ko at gadget ng asawa ko. Lord, we thank you sa lahat ng ginawa mo ngayong araw, sa magandang worship service sa church namin. Thank you, Lord, sa nakaka-bless na service, Father. Thank you, God. Lord, we thank you for the rest. We thank you for the blessings, for all the food, Lord, for all the help, for all the deliverance and healing, Panginoon. Salamat sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng nakausap ko ngayong araw. We thank you, God. And Father, Lord, sa devotion namin, we pray ikaw yung maparangalan and be the one to be lifted up, Panginoon. Maramdaman namin yung presensya mo, Panginoon. Lord, teach us tonight. Lord, empower us, save us. Lord, change our hearts, Panginoon. And be humble down before you, Panginoon. We love you so much, Lord. And thank you, God. Lord, we embrace you right now, God. We thank you, Lord. We love you. We love you in Jesus' name. Amen. Ganda-ganda naman ng gadgets. Go. Choppy, choppy. Ready na. Ano? Thank you, Lord. Lang ah. Wi-Fi na lang, Wi-Fi. Sa bahay. Wi-Fi sa bahay. I na under your wings, go in within your mighty. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king. I will be still, knowing you find rest. My soul. In Christ Christ alone. He's when the oceans rise and thunders roll, I will soar you outward the storm. Father, Father, you are king. I I will will be be still. still. No, you are. When the oceans Oceans rise, rise and thunders roll. I will Will soar sorry with you you above above the storm. the Father, Father, you you are king over the flood. I I will will be be still, know know you you. are God.
I will be still. Oh, you are God. I will be still. Oh, you Right. Sing. Lord, thank you for this one, Lord. May you lead us, and may the Holy Spirit lead us, Panginoon. Lord, cover us with your mighty blood and teach us, Panginoon, sa devotion namin gagawin ko sa tawad. Ito po ang patuloy na mapapurihan, sambat mo dakila. Ano po kami, kaya po kami, Panginoon, parang nalagkat ng pas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's go to our devotion for this evening. Yeah, so if you have a Bible there, can you open your Bible in the book of Mark, chapter 12, verse 44 to 40, 41 to 44. But if you don't have, you can use your phone and search it. Mark. Mark chapter 12, verse 41 to 44. Ito yung shinare ni Pastor nung nakaraan. The widow's offering. Ha? The widow's offering. 12, verse 41 to 44. Go. Can you read it, darling? The widow's offering. Yeah. Mark 12:41 to 44. The widow's offering. And he, Jesus, sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Love, are you there? Love, naririnig mo ko. Okay na. Nagpuputol. Nagaling ko yung video ko. Ayan, ayan. Go. Okay na, okay Sige. na. Yan. And he, Jesus, sat down Go, opposite go. the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums. And a poor widow came and put in 2 small copper coins, which make a penny. And Jesus called his disciples to him and said to them, Truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on. Hindi kita narinig. Pero narinig mo ako. Oo. Ngayon, narinig mo ako? Putol-putol. Sige, ako magbabasa. I did my Sa Tagalog. best, but I guess my Sabi best dito, wasn't good enough. kanta-kanta ka pa dyan. Ginawa ko yung best. Ha? Ginawa ko yung best na magbasa. Oo nga. Thank you for your super duper good effort to read the word. And right now, I read it Okay, sir. in Tagalog. Yes, sir. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi.
Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit sa marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay lagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay, ginawa mo lab, Wala na. nawala. Ulitin ko. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit kat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya ay dukha, ng buo niyang ikinabubuhay." Lord, we thank you for your word sa aming pag-aaral. Ito siyang patuloy na maparangalan ng dakila. Lord, ito ay shinare na ni Pastor Panginoon noong mga nakaraang Sunday. But we want to study it once again kung ano yung nakaka-attract Panginoon sa iyong harapan. Lord, kuberan mo po kami ng iba na dugo at samahan mo kami sa aming patuloy na pagdi-devotion. Kausapin mo kami at ikaw ang patuloy na kumilos po sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Love, are you there? Yes. Did you hear me? Yes. Love, are you there? Yes. Yan, naglalagay. Naglalag. Okay, malinaw. Tuloy-tuloy lang. Sabi doon sa title na ginawa ni Pastor, what attracts God attention? Ano ba? Ano ba yung mga bagay na nakaka-attract sa attention ng Panginoon? As we can see, doon sa binasa natin, maraming naghuhulog na kanilang offering that time sa temple. And sa sobrang dami naghuhulog, meron isang babae yung naghulog din. Yung byuda. Bakit kaya nasabi ni Jesus na mas higit yung inihulog ng byuda kaysa doon sa mga mayayaman na naghulog ng kanilang salapi? Bakit sa palagay natin? The very thing na makikita natin doon, ang inihulog lamang ng mga karamihang tao yung ikasampung bahagi. Sabi natin ikasampung bahagi ng kanilang kita o ng kanilang kayamanan. Kumbaga, hindi sila mahihirapan, hindi sila mawawalan kung ihuhulog nila. Nakikita natin dito sa mga talata, nakita dito yung magkakaroon ng humble heart no babae. Kasi bakit? Bakit nagkaroon siya ng ganong puso? Sa tutuusin, kung wala kang humble heart, kung wala tayo, mahihiyaan tayo na ihulog. Kasi syempre, ang yayaman, Lord, yung mga pinuhulog nila, puro blue. Ako ang inihulog ko lang 20. Kumbaga, Orange. kung wala kang puso, kung hindi ka magkakaroon ng puso na mababa, at alam mo naman, syempre, mahirap ka, biyuda ka. Pero bakit nalugod doon si Lord? Kasi nakita ng Panginoon yung pusong mapagpakumbaba. Although wala na siya. As in, I think, yun na yung last na meron siya. And suddenly, sabi pa doon, sinasabi ko sa inyo, ang
inihandog ng biyudang iyon ay higit sa marami kaysa naihulog nilang lahat. Bakit daw ano mas marami, higit na marami kaysa sa inihulog ng lahat? Ano? Higit. Bakit higit? Kasi bakit? Paano masasabing higit? Kasi ah yun na lang yung meron siya. Kumbaga, yung kayamanan ng mararaming tao, binabawasan lang nila ng unti. Ano? Pero sabi kasi doon sa mga talata, yun na yung pangkabuhayan niya. Kumbaga yun na yung last. Ano? Hindi yung last na kasalanan na, kung hindi yun yung huli. Kaya bakit? Tanong to ni Pastor nung nakaraan, nung tinuturo niya to. Sa palagay ba ninyo hindi tinitignan ng Panginoon yung iniikapo? Ano? O yung inihuhulog sa box? Meron nagsabi na hindi. Pero sinabi ni Pastor, ano, tinitingnan ng Panginoon, syempre. Paano, paano masasabi ni Lord na masigit yung inihulog ng biyudang iyon kaysa dun sa marami kung hindi niya tinitingnan? Ano? So nakita doon na, narinig mo ako? Oo, love. Love, Yes, yes. hello, Hello. Oo, oo. Tuloy lang, tuloy lang. Love, nawala ka. love. Saan yung Yan, part na okay na. narinig? Yan. Yung tinanong mo na ako kung naririnig kita. Okay. Ano? Pero narinig mo lahat ng kanina. Oo, yatsunin Ayan. kita. So, nag-i-stop ka kasi dito. Mm. Uh, Tinitignan ni Lord yung box, ano, na pinaguhulugan natin ng blessing if tayo nagtatapat pa talaga sa pagbibigay. Ano, makikita rin natin doon, uh, it is a act of worship. Ano, yung una is a humble heart. Secondly, act yun ng pagpupuri sa Panginoon. Kasi bakit? Lord, this is all I have. And we don't have, I don't have anything. This is my offering to you. Wow, naging David. Kinindi naman kanta. Ano? Secondly is yung, uh, it is a act of worship. Ano? Kumbaga, sabi nga doon ni Pastor, a faithful worshiper. Bakit? Yung pagbibigay pala sa Lord, hindi yan basta dahil gusto mo lang. Ano? Kung hindi na ipapakita mo rin yan, yung pagpupuri mo sa Panginoon. Meron kasing iba na yabang lang kung bakit nagbigay ng malaki. Meron naman yung piso na nga lang meron siya. Nahihiyaan niyang ibigay kasi gusto niyang higitan. Pero yun lang yung kaya niya. Pero mas nalulugod si Lord sa ganung puso na, Lord, this is all I have. Walang-wala po ako. Wala na ako. Kumbaga, I'm in the bottom of my life na zero. At nakita natin doon na natutuwa ang Panginoon sa merong puso mapagpakumbaba. Pangalawa, yung merong faith, kumbaga, faithful worshiper kasi bakit? Even if yun na yung last na pangkabuhayan niya, he gave it, or she gave it to the Lord. It and it will be, kumbaga, ipaprosper ng Panginoon yung babaeng yun. Kasi bakit? Buong buo, kumbaga wholeheartedly, kay Lord, I give it. Piyom. Nilaglag. Piyom. Ano?
Nilaglag ni Lord. Nilaglag ni Lord. Nilaglag ng babae. Nilaglag ni Lord. Ano tinulak? Ano? Sabi pa dito, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya ay dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Ibig sabihin, last, panghuli sa lahat. Baga walang-wala na. Pero natutuwa ang Panginoon sa ganong mga bagay na act of worship. Baga tayo, minsan, hindi naman natin sinasabi yan, pero nangyayari sa panahon na kapag tayo ay zero, hindi naman tayo lumalapit sa Lord kapag zero. Kung hindi, minsan meron tayong gustong ibigay sa Lord na mas higit pa. Pero hindi natin makayang higitan. Kasi bakit? Kulang na kulang yung resources. Kulang na kulang yung pinagkakakitaan. Kulang na kulang. Pero alam ng Lord yung mithiin ng puso natin o ng tao na ito gusto niyang ibigay. Ito gusto niya pang higitan. One time, I think sa LTO yata yun na nagkaroon ng Family Matters last year, I think 2022 or 2023, nagkaroon noon ng Family Matters. Gawain yon sa LTO sa Balanga, ay sa Pilar. And punta kami doon. Meron akong 5 pesos sa bulsa. 5 pesos, buti na lang may service kami. Kasi kung wala, hindi ako makakauwi. Tinipid ko yun. Sabi ko pa nga, bibili ko ng candy. Bibili ko ng candy kasi syempre, maaga kami umalis, hindi nakapag-almusal. Although meron namang lunch, pero hindi sapat. Kumbaga, pang candy sana, dahil 5 piso na lang. Pero dumating sa punto na dumating na yung time na offering. Kasi sabi nung nagpe-pray, makikita ng Diyos yung puso mo na gusto mong higitan yung bagay na meron ka ngayon. Umiyak ako noon, love. That time, Oh, yung sinasabi yun nung, nangusap sa'yo. o kumbaga, yun kasi nasa isip ko that time nung sa gawain na yun. Sabi ko, Lord, wala akong work. Sa church ako nakatira. Salamat kasi may tirahan ako. Salamat kasi nakakain ako. Pero this is all I have. I have 5 pesos. So, binuksan ko yung wallet ko, walang laman. Binuksan ko yung mga bulsa ko, walang laman. Lord, this is all I have. Alam mo na, na gusto kong higitan, pero wala akong kakayanan. And then, nag-offering na, binigay ko yung 5 pesos doon sa lagayan ng offering. And then, biglang lumapit sa amin yung teacher namin na si Pastor Doming. Kasi nag-CR ako. After ng offering, nag-CR ako. And then, meron siyang inabot. Nabutan niya akong 500 pesos. Sabi ko, Wow, times 100. sabi ko, Lord, grabe yung faithfulness. Kasi after nung ano na yon, nung Family Matters, I think 2 days, pasokan na namin. O may pasok kami sa Bible school. So, I don't have anything, kumbaga walang-wala. Pero sabi ko, Lord, thank you. Umiyak ako nung inabot ni Pastor yun kasi bakit? Alam ni Lord maraming beses nang ginawa sa akin yun ng Panginoon na He challenged me na, okay, you have 500 pesos in your pocket. Sige nga, I will Test. I will test you if you give it to me. Diba? So, syempre, 500 pesos, malaking bagay na yun. Pero it reminds me, nung mga sumusunod na gawain na, it reminds me na, Lord,
nung time na meron akong 5 pesos, sabi ko gusto kong hikitan. Ngayon pa na meron akong 500 pesos, inaas mo ko ulit if I am willing to give it to you. Ano? Then, hindi ako nagkaroon ng kaisipan na i-hold. Ano? Kumbaga, yung kamay ko is i-keep ko na sarado. No. But that kind of experience teach me na, Lord, this is yours. You ask me if I can do it, na ibigay, then I will do it because of you, because I love you. Bam! Kalaglag. May sounds effect. Oh, kalaglag. Pauwi na. May nanghabol. May nabibigay ni Lord. Bam! Wow, may, 1K. may sounds effect. Dumoble. Times. Grabe ah. Tubo na naman. Tubo na naman. Kako, tubo lugaw na naman. Tubong luga. Panalo si Luga. God. Tubong luga. Sabi ko, tubo Papost ko lugaw to na sa naman. YouTube, no? Okay lang. Ilabas Okay mo lang. niya, ilabas mo yung totoong kulay mo. Tubo luga. Man. Pinulit pa niya yun. Ang saya-saya mo. Grabe. Grabe yung ano ni Lord. If na-attract ang Panginoon doon sa pagkakaroon ng puso na mapagpakumbaba. And at the same time, if He asks you or if we ask the Lord, personally, na yung pinaka-importanting bagay na meron ka kapag hiniling ni Lord na ibigay mo, bibigay mo ba? Like kay Abraham, di ba? Wow. He wait. He wait. He waited. Kinurek niya ako, ipopost niya daw to sa page sa YouTube. Normal kasi. I was Normal na just sa trying akin my yun, no? Wow! I was just trying my best to, wow. Hindi, look, Abraham, di ba? Ang tagal niya naghintay kay Isaac, Tinagalog na. di ba? Ang tagal na naghintay, years, pero nung hiniling ni Yahweh o ng Panginoon kay Abraham, hindi siya nagdalawang isip. Siyempre, tatanong yung bata, nasaan po yung iaalay natin? Hanggang sa tinalian na si Isaac na nandun na sa bundok. Masakit yun bilang magulang na yung anak na hinintay mo na pagkatagal-tagal mo, binigay ni Lord tapos hihingin ulit sa'yo. It is a test. Tinetest yung kung gagawin ba ni Abraham yung bagay na yun dahil hinihingi ng Panginoon. And he do it. Ginawa niya. And then nung act na I think sasaksakin yung si Isaac, pinigilan siya. So, nandoon, faithful si Abraham and he have a humble heart sa Lord na, Lord, it is yours. Galing sa'yo to. So, wala akong karapatan na ipagdamot. Right. Dahil galing to sa'yo eh. Kumbaga, kung ano man yung meron tayo, hindi natin pwedeng ipagdamot. Kasi bakit? Galing yun sa Panginoon eh. Kumbaga, kung hindi dahil sa Lord, hindi ka magkakaroon. Na mapagbigay, hindi tayo magkakaroon. Hindi natin pwedeng ipagmayabang na, dahil to sa trabaho ko, manager ako siyempre. Dahil to sa CEO ako ng kumpanya. Hello? If hindi ka, kumbaga hindi ka inallow ng Lord na mag-rank up hanggang sa makarating ka. Halimbawa, normal employee ka lang. Tapos, siyempre, ginawa kang, sabi nating officer sa lugar, sa pinagtatrabaho mo. Kasi nakitaan ka ng magandang record, ng magandang trabaho. And at the same time, maganda yung pinapakita mo. Tapos, naging, assistant manager. Hanggang sa naging manager ka na.
Inilagay ka ng Panginoon sa position na yon, hindi para ipagmayabang, naging mayabang ka. Mm. Kasi syempre, because of me, because of Mm. my works, kaya ako naabot yung bagay na to. Mm. No. Kung hindi inalaw yan ng Lord na mapunta ka dyan, Wala doon ka po pa siya. rin sa pinakababa. Ano? You don't have any chance to go up there kung hindi inalaw ni Lord. Ano? So, kumbaga, walang walang dapat ipagmayabang sa Panginoon. As right now, tonight, na ng pusong mapagpakumbaba and at the same time, mag-act ano, yung, ng faithful worship sa Lord. Like yung ginawa nga ni Abraham. Faithful, tiwala. Tiwala siya sa Panginoon na, Lord, if you want to, uh, kumbaga kung gusto mong kuhanin sa akin, then I will give it. Kung ako kuhain Why? sa'yo ni Lord, Go! Masasaktan ako, pero alam ni Lord at kaya ni Lord anong alam ni Lord na at ayusin. kaya? Ah, Alam at kaya ni Lord na kung halimbawa, ganun. Halimbawa lang ha, halimbawa kuhanin ka ni Lord sa akin, masasaktan ako, pero I will put my trust sa Panginoon kasi bakit? Lord, ikaw ngayon nagtakda nung panahon kung kailan kami kinasal. Ikaw ngayon nagtakda na binigay mo siya sa akin. So, I know na meron kang kayang gawin. mm. Hindi lang sa buhay ko, hindi sa buhay ng asawa ko. Mm. Diba? As we can see, nangyari sa atin, di ba, nung meron tayong baby. Meron 2 months baby. Ipopost mo to, di ba? Pag-usapan natin dalawa. Ah, Mamamatay yung video after 5 minutes. hindi, Kasi hanggang hindi. 40 minutes lang yung Zoom. Yung Oh, Zoom pag hanggang ganun. 40 minutes lang. Wala pa tayong 40 minutes. 5 minutes to go. 5 minutes to go. Mm. So, yun. Sige na, wag na nga. Ang galing mo talaga. Hindi ka ako nung nagkaroon tayo ng baby, di ba? 2 months. Tapos nawala, kinuha sa atin ni Lord. Pero doon tayo natuto na ibigay natin yung full trust natin sa Panginoon. Kasi bakit? He is faithful. Di ba? Meron tayong mga pangarap na gusto nating maabot. And then, wala. Binigay ni Lord. Mm. Di ba? He prepared us kung magkakaroon man tayo muli ng baby. Mm. Mm. And be thankful na dinaanan natin yung pagsubok na yun. Kasi bakit? If meron sa kapwa natin Kristiyano o sa kapwa natin mananampalataya dumaan sa ganung pagkakataon, tayo ang magko-comfort. Kasi bakit? Tinuruan tayo ng Panginoon sa part na yun. Mm. Di man tayo na-depress. Di Praise man tayo lumayo sa Panginoon. Bagkus mas lalo tayo lumapit. Mas lalo tayo nagkaroon ng eagerness na to study His Word, to pray. Di ba? So, si Lord yung bahala. Ano, at darating din sa punto na ibibigay niya yung pangarap nating dalawang mag-asawa na magkaroon muli ng baby. And that's all for tonight. And okay, you can pray it. Kasi tapos na tayo sa devotion natin and I will close it. Mag-repent tayo din. Mga bagay na hindi natin binigay sa Lord. Akala ko, 5 minutes na lang. 4 minutes need to go for you. Hindi kasama yung saglit lang naman yun sa closing prayer. Wow, Tsaka, mapakatindi mo naman. naka-budget lahat Hindi na, yun. naka-budget. Yung oras. Ang dali. Okay, sige. Pray tayo lang. Hmm. Diretso ko na sa closing. Hmm. Ne? Hi. Lord, we are praying right now. We ask for your forgiveness, Panginoon, for all those things, Panginoon, na hindi namin ibinigay sa iyo. Yung mga plano, yung mga part, Panginoon, na dapat ikaw yung kasama namin sa plano. Lord, forgive us. And thank you for teaching us, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay ng isang byuda, Panginoon, sa buhay ni Abraham, Panginoon, na meron kang hiningi
ngunit hindi nagdalawang isip si Abraham para ibalik sa iyo yung pagpapalang iyon, Panginoon. Ama, alam namin na marami kaming pagkukulang, but uh, we want to work it out, Panginoon, na mapag-aralan namin, matutunan namin, Panginoon, na ibigay talaga yung para sa iyo, Panginoon. At Lord, kung meron ka mang hihilingin sa amin, na i-let go namin, Lord, we will give it, Panginoon. Ibibigay namin dahil nais mo at gusto mo, Panginoon. And Lord, salamat pa sa gabing devotion mo. Lord, thank you for all, Panginoon, after that uh, with naranasan namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil after ng mga sakit na naranasan namin, di man sakit sa karamdaman, kundi sakit sa emosyonal, Panginoon. Lord, you are there in the time na kailangan namin. Kinumport mo kami, inalingan mo kami, iyakap mo kami. Lord, thank you. Dahil hindi kami nahihirapan na mag-move on, hindi kami nahihirapan, Panginoon. Dahil napayag, Panginoon, tinabili namin yung pagsasaayos ng bahay. Right now, Lord, we are praying for the transition of my wife sa kanyang work from home. Thank you, Lord, dahil naipasa niya yung mga test, Panginoon, na kanyang pinasa. And Lord, isinasandal po namin sa iyong bagay pong ito. Marami pong salamat. If it is your will, Panginoon, na makapasok siya, Panginoon, Lord, help us, Panginoon, dahil makakasama po siya, Panginoon, sa ministry. Panginoon, may pagkakataon kami, tol, Panginoon, at sa mga kasamahan namin sa Purok 7, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ikaw ang patuloy na magtuturo sa amin at gagabay po sa amin. Thank you for tonight, Father. Thank you for your mighty word, Panginoon, na patuloy mo kami kinamusta. And thank you for the humble heart, Panginoon, and thank you for the forgiveness. And also your greatest love, Panginoon, sa amin. We cherish it every moment that we've spent with you, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Lord. This is our prayer in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Picture po. Okay, sige. Libreng-libre lang yan, Mrs. One. Mr. Felerino. Mrs. Pilerino. Nandito na si G-Boy, pati na nga si Ninang. At ang kanilang apelido ay Pilerino. Babay na. Babay. I love you, love. Public. Ikat mo na lang. Ay, hindi ako Wow, marunong public. mag-cut. Wow, public daw. Akala mo Bye-bye. naman talaga siya. Huh. Bye-bye. May kukwento po ako. May kukwento po ako. Wait lang, may Hindi, kukwento ako. May hindi, kukwento. hindi. Bye-bye, Wait bye-bye, bye-bye, bye-bye. lang, wait lang, wait 40 lang, wait minutes, 40 lang. minutes. Bye.